Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng August 23, 2026. Sa ngayon po ay tatlong bagyo pa rin ang aktibo na nasa karagatan sa paligid po ng ating bansa. Una na po dyan ang dating bagyong Neneng na pinakamalakas po ngayon na humatak ng habagat na nakakaapekto po ngayon sa Luzon, lalo na po sa kanlurang bahagi. At ang bagyo naman po na nasa silangan ng Visayas, about 1,140 km east ng Dolores, Eastern Samar, na nagbabanta po na lalakas bilang severe tropical storm. Kumikilos na po paliko palayo sa ating bansa, pero nakakahatak pa rin po yan ng habagat. Ang ikatlo ay ang bagyong Saudel na pinakamalakas sa tatlong bagyo ay nasa silangan na po ng Batanes na nasa labas po ng ating area of responsibility, about 2,000 km east ng Itbayat, na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 215 km per hour. Base po iyan sa datos ng Joint Typhoon Warning Center. At sa atin naman pong with map forecast, ang bagyong Saudel ay kumikilos pa west-northwestward habang patuloy ang paglakas nito at kasabay rin yan ng paglakas ng hatak nito ng habagat at posible yan na papasok sa ating area of responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw at mahihigop rin nito ang bagyo na nasa silangan po ngayon ng Visayas. At ito naman po ang pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay naman ng ating panahon, ngayong tanghali po ay nakakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rains ang extreme northern Luzon, Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan, ilang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Mindoro, Legazpi, Sorsogon, Antique, ilang bahagi po ng Iloilo, Negros, Zamboanga del Sur at ilang bahagi po ng Lanao del Sur. At sa susunod po na mga oras, mas maraming lugar ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po dito sa Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi lamang ng Mindanao, kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat ay iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybay ng Central Luzon, Northern Luzon Seaboard at Extreme Northern Luzon Seaboard dahil ang mga alon ay posible po na aabot hanggang sa 1.8 to 3 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!